Hello everyone, good day po sa inyo. Nandito ako ngayon sa MVA or Motor Vehicle Administration or DMV. Yun yung karaniwang tawag. Division of Motor Vehicle. Parang gano'n yata yung DMV. Basta para siyang LTO sa Pilipinas. Ayan, nandito ako ngayon. And eto, magpapa-renew ako ng license. So, hindi pa naman expired yung license ko, kaya lang New Mexico license siya. So bago ko siya, gagawing New Maryland license. Ay, gagawing Maryland license. Ano? May New Maryland. Tapos, yung registration naman ng sasakyan, dahil registered siya sa state of New Mexico, papalitan lang siya ng, hindi ko alam kung saan ako titingin, papalitan lang siya ng Maryland na registration. Ano ba? Wala ako sa sarili. Galing po kasi ako ng panggabi. Pasensya na po. Lalabas na ako. Ito na. Baka maurat yung aking bantay. Ay, driver. Hindi ko talaga siya driver. Jowa ko siya. So, ayan. Pakita ko sa inyo sa Beltsville, Maryland, DMV. So, ayan. Papasok na kami sa loob. Naming mag-set ng appointment para makapagpa-register dito. So, nag-set ako ng appointment online. Kinonfirm ko lang. Then, eto na. So, natulog lang ako ng konti. Tapos, nandito na kami. Papasok na kami sa loob. Mobile check-in ako. Titignan ko kung paano gagawin. Ayan. Ginawa ko is, pumunta ako sa email ko. Meron palang confirmation email or reminder email na magsasabi na pwede akong mag-check-in doon. So, sinundan ko lang yung link doon. So, nakapag-check-in na ako. Papakita ko na lang dito yung check-in confirmation number para makita nyo. Ito na yung confirmation number na nagsilbing queue number namin while waiting. So, ito. So, ito na. Upo na ako dito. G250 na yung sinaserve. Yung ano ko, G252. So, malapit na ako. So, very close lang ako dun sa appointment time ko. Oh, 251 na. 252 ako. Konti na lang ang wait time. So, ang unang gagawin ko ay yung renewal ng license ko. Oh, ayan, meron na ako. Bye. Hanap ko yung counter 25. Nalilito na ako. Oh my gosh. Counter 25. Ayun, inaantay na ako. Ayun na. 25. Ito na. Ito na ako. Yan. So, eto. Nagka-problema. Kasalanan ko. Ansingit ko lang po dito sa video kasi gusto ko lang i-discuss sa inyo yung complete na step-by-step na prosesong pinagdaanan ko bago ko ipakita yung entire video nung mismong actual footage nung pagpunta ko sa MVA or DMV. So, number 1, ang ginawa ko is pumunta ko sa DMV website online. So, lahat po ng links na binabanggit ko ay makikita nyo po sa comment section. So, pumunta ako sa DMV website. Nag-set up ako ng appointment. As soon as makapag-set up ako ng appointment, nagkaroon ako ng list. So, nakita ko yung list ng mga kailangan. Siyempre, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng insurance para sa sasakyan mo. So, katulad sa Pilipinas, may insurance din dito. May insurance na ako dati sa New Mexico, pero hindi ko pwedeng gamitin yun. So, kinailangan kong papalitan yung address ng Maryland. So, ewan ko, basta, ang weird nga kasi same provider, State Farm din. So, tumawag lang ako sa State Farm. So, tinawagan ko yung State Farm. Ang sabi ko, kung pwede bang ipalipat yung insurance ko dito. I wanna be with you, but I've transferred to a different location. So, umokay naman. Kaya lang, para ka na lang din bumili ng bago. So, ang ginawa is, nagbayad ako ng 300 plus para dun sa insurance upfront. And then, sabi niya, i-refund na lang ako doon sa binayad ko dun sa New Mexico. So, meron kasi parang ongoing yung payment doon. So, kung ano man yung nabayad ko na for that particular period, ay marirefund ako. So, basta, I did it over the phone. So, yun yung una. Kailangan mo ng insurance. Kailangan mo ng less than $1,000. Sabihin mo na lang
ang nagastos ko nasa around 800. So, yun yung registration na at saka may tag na yun or yung plate. So, yun yung dadalhin mo dun sa DMV. Tumatanggap sila ng debit, credit card, or cash. So, ano pa? Number 3, ang kailangan mo bukod sa pera ay kailangan mo ng safety inspection. So, para ka makapagpa-safety inspection, ang gagawin mo is dadalhin mo yung sasakyan doon sa mga paano ko ba, accredited na safety inspection places. So, para lang makita mo, pwede mong i-google yun. Pwede rin ako maglagay ng link doon sa comment section. So, doon, more or less $100 yung sisingilin sa'yo. So, lahat naman yan dito sa Maryland ay madami kang mahahanap at madali lang, mabilis lang siyang gawin. So, parang less than 30 minutes lang tapos ka na. So, yun. So, yun yung tatlong kailangan mo. Ulitin ko lang, kailangan mo ng insurance, kailangan mo ng pera, at kailangan mo ng safety inspection. At please, i-print nyo lahat ng kailangan yung mga documents. Okay? Ang nangyari kasi sa akin, hindi ko print. Feeling ko, meron akong soft copy, so okay na ako. Pero kailangan mo pala ng printed form. Diba common sense? Hindi ko... Alam nyo, simula nung nag-start ako magpanggabi, ang isip ko lumilipad-lipad lagi. So, mali ko yon. So, kaya nga ginagawa tong video na to para lahat ng mga kapabayaan ko ay mai-correct na ninyo. So, yun yung mga kailangan. Yung lisensya naman, kailangan mo lang dalhin yung lisensya mo from the other state. So, ito, hindi muna ako makakapagbigay ng information about dun sa mga bagong drivers kasi hindi ko alam kung paano yung sistema dito sa Maryland. Pero, kasi galing na ako sa New Mexico, may lisensya na ako, dinala ko lang dito. Tapos, nagbayad ako ng around $80. Tapos, ang bilis din na process. Ang requirement is proof of address mo, dalawa. So, ang binigay ko is yung rental contract ko or yung lease agreement ko dito sa apartment at yung sa bangko. So, dalawa. Lease agreement at saka yung bangko. And then, kailangan din ng dalawang ID. So, ang dinala ko is yung ID ko na drivers at saka yung PR card ko or yung green card. So, yon. And again, kailangan yung i-print lahat. Okay? I-print nyo lahat. Yung IDs, pwedeng hindi na i-print, pero yung mga rental agreement or lease agreement, kailangan mong i-print. Ang kapal nun. Printed ko pa rin. So, yun. So, yun yung naging delay kasi hindi ko print. Sorry na. So, ayan. Panoorin nyo po ulit yung mga footage doon sa DMV. So, nakaregister ako dito sa DMV for an appointment at 3:15. Kulang ako ng ID. So, nagprint ako ng ID. Inabot ng siyam-siyam. So, nagpa-reschedule ako ng pang 5:45 para sa ID ko. So, ngayon, ingay naman. So, ngayon, ang inaasikaso namin is yung registration ng car naman. So, ayan, hopefully, abot kami. Actually, nakiusap kami dun sa attendant, dun sa staff, para dun sa car kasi meron kaming kailangang i-print pa. Kasi yung insurance ko pala, ngayon ko lang napansin na yung insurance na nirenew ko, na binili ko, it does not reflect yung Maryland address. Papakita dito. It does not reflect yung Maryland address. So, tumawag-tawag pa ako. Grabe, ang stressful talaga. Kasi syempre, nung time na nagpaparenew ako ng insurance, okay na ako eh. Okay na. Sabi niya, it reflects the Maryland address na, o email ko na sa yung bagong ID mo, ganito, ganyan. So, okay naman. Pag-check ko nung bagong ID, nakita ko naman may bagong ID. Temporary ID, keme-keme. Hindi ko na ipapakita. Ang hindi ko napansin, yung address hindi napalitan. Oh my God. So, ito, nagtatatawag pa ako sa State Farm. So, in short, na ayos na. So, ang inaantay ko na lang is yung pila namin dito na sabi ng attendant, sige, come back when you're ready. Buti mabait ito. Pero yung nag-assist sa akin dun sa licensing, ibang tao yun. Sabi niya, I have to reset an appointment.
So yun, nakakaloka, diba? So babalik ako, chichikahin ko kayo mamaya. Bye! So ayan, dalawang appointment yung niregister ko. Isang 3:15 para sa license ko, yung mismong ID card na license. Yun yung sinasabi kong ID dyan. And another one at 4 p.m. para sa registration ng kotse. Yun yung problema. Ang problema ay, so hindi natuloy yung 3:15 ko kasi nga hindi kumpleto yung requirements ko. Technically kumpleto pero hindi lang na-print. Okay, kumpleto lahat. Malinis naman. Kaya nga, syempre pumunta ako sa appointment kasi alam ko kumpleto ako lahat. Ang problema ko lang hindi ako nag-print. So yun. So pina-set up ko from 3:15, pinapalitan ko ng 5:45. So pina-late ko ng hapon para maasikaso namin yung registration. Tapos balikan ko na lang yung license. Ganon yung naging plano. Pero good thing, ang nangyari dyan is, di ba wala nga akong, so at 4 p.m. na, hindi pa kompleto yung mga print na mga requirements kasi nga tumawag-tawag pa ako sa State Farm. So, buti na lang mabait yung attendant dun sa registration na booth para sa sasakyan. Sabi niya, pag na-print mo na, balikan mo ako. Oo, hindi katulad yung nag-asikaso ng license ko na sabi niya, ay, pag ganyan, kailangan mo mag-set up ulit ng appointment. So, ito, si ate sa registration ng car ay super bait, super accommodating. So, ayan, panoorin nyo yung buong clip or buong video. Ngayon sa counter, tinutulungan ako ni ate. So, super bait niya. Happy. Previous survey. Happy. Okay. So, how do I submit this? Oh, okay. Yay! Ayan, natapos na kami. Nakapagpa-renew ako ng license or nakapagpabago ako ng state ng license ko or driver's license. Tapos na-register na tong sasakyan dito sa Maryland. So, ang binayaran ko, 700 plus dun sa car and 80 dun sa aking license. So, ayan, medyo madugo siya. Pero at least hindi siya, kasi yung unang calculation na binigay sa akin doon online, meron kasing parang nagka-calculate online, tapos kasama yung excise tax, parang umabot ng 2,500 something. Diyos ko po, Lord, buti na lang 700 plus. So, ang nagastos ko lang ngayon, 800 plus. So, ipapakita ko dito yung breakdown ng mga gastos. Yan. So, bali 80 yung license ko, sabi ko nga. Tapos, yung tax, ang 700 plus is, nandun yung excise tax, nandun yung parang processing fee, tapos nandun din yung lien fee. So, makikita nyo. Ilalagay ko siya dito sa video. So, yun lang po. Salamat.